Kasi, ang mga Israelita sa Kadesh Barnea pa lang, alam niyo ba ang meaning ng Kadesh Barnea? Ang Kadesh Barnea, kung sa Bible titingnan natin, ngayon ay crossroad. Crossing. Kumbaga, sabi ni Brother Francis, Kainta Junction. Sa crossroad, ang desisyon ng isang Kristiyano, pupunta ka ba sa kaliwa? Pupunta ka ba sa kanan? Babalik ka ba? O di diretso? Sana diretso tayo lahat. At sa tingin ko, kung paano nangyari sa Israelita, ganon din ang mangyayari sa buhay Kristiyano natin. Kasi sabi sa Bible, ang magtis hanggang wakas, siya ang tatagumpay, maaga. Kaya sa dami natin na ito, mga kapatid, sa 2 milyon na Israelita, 2 lang na nakapasok. Sana lahat tayo makapasok. Kasi, sa karanasan ko, sa 13 years ko, mula noon hanggang ngayon, sabi nga, bright, natitisod pa. May bright bang natitisod? May bright bang nagbabackslide? Sana wala. Pero mayroon. Diba? Kaya yan ang katotohanan. At sa ating buhay, sa Kadesh Barnea, doon maraming nagpaiwan. At yan din ay alam ko, marami ding nagpaiwan sa mga membro dito dati. Ewan ko itong mga membro natin ngayon. Marami dahil doon pa lang, bago nila napasok ang Jericho sa Gilgal, marami na nagpaiwan doon sa Kadesh Barnea. Maganda ng buhay nila doon eh. Bakit inabot ng 40 years ang paglalakbay ng mga Israelita? Sabi sa Exodus chapter 3, sabi ng Diyos, kung malapit lang ang promised land eh, kung ididiretso ito, baka matakot sa laban, sa gira ang mga taong ito. Kaya ngayon, itong buhay Kristiyano natin, gira. May gira tayo. Kahit sa loob mismo ng Israel, may gira. Diba? Kaya, sabi doon, kailangan ni Moises yung mga fighting men. Yung lalaban. Kaya ano nangyari sa Kadesh Barnea doon sa 10? Negative. Sa inyo, may negative ba? Sa mga kapatid, pag nagkuhan tayo ng mga isang bagay, huwag negative. Huwag magpapahina sa damdamin ng mga kapatid natin. Lagi tayo sa dalawang espiya. Ang kanilang report ay positive. Diba? Kung tayo, kasi ako karanasan ko na rin dito, na karamihan ng mga, may mga kung tayo dito, negative report. Alam nyo ba ang kalagayan dito sa church natin? Huwag tayo maglagay ng isang bagay na sabi na negative. Laban lang naman ito spiritual eh. Diba? Kung paano ang Israelita, dinala sila ni Moises galing Egypt papuntang Canaan. At doon sa 2 milyon, 2 lang ang nakapasok, si Caleb at si Joshua. At si Moises ay namatay at si Aaron sa bundok ng Hor, sa Moab. At nakapasok ang si Caleb, siya nagpatuloy, si Joshua siya nagpatuloy, tinawid niya yung taba ng tipan, kung paano nahati yung dagat na pula, nahati rin yung ilog Jordan. At doon, ang una nilang naging kalaban ay ang Jericho. Yun ang nangyari. At doon sa loob, may gira pa rin. Kaya tayo sa ating kalagayan, nasa Kadesh Barnea tayo at nasa loob tayo ng Kanaan. Sa ngayon, si Caleb ay sa south, si Joshua sa north. Sa kanilang
pakikipaglaban sa Kanaan. Tuwing di ko alam kung tuwing taon, basta may panahon na sila ay nagkakatipon sa Sikim. Tinatawag ni Joshua ang 12 patriarch, yung mga lahi yung 12 tribes. Tinatawag ni Joshua para magkatipon sila sa Sikim. At doon sila nagkakatipon. Tayo rin ay may pagkakatipon ngayon. Maring anniversary rin siguro ng pagpasok nila yung sa Kanaan. Kaya meron silang pagtitipon. Tinatawag niya yung 12 tribes. At nakakaroon sila ng... Kasi pinaghati-hati na ni Joshua, maliban kay Levi, na binigyan ng lupa doon sa Kanaan. At doon sa Kanaan, yun, may laban pa rin sila doon. Hindi na tuloy, hindi sila napunta doon na sabi nga walang laban. Hanggang ngayon, naniwala ba ka ngayon na ang laban ngayon ng Israel, hanggang ngayon mayroon pa rin laban? Mayroon pa, kalaban nila ngayon,